Magandang umaga po mga kaibigan at magandang gabi naman sa ibang lugar doon sa Amerika. At gusto ko pong malaman sa inyo mga kaibigan, balitang boxing naman ito tayo, na ang boxing ngayon ay unti-unti nang bumababa dahil po sa napakaraming mga sports draw na tinititigan o pinapanood ng mga tao sa buong mundo. Hindi tulad noon mga kaibigan, ang number 1 noon ay ang larong boxing. And the most ranked popular sports today is nasa number 14 na po tayo. Wala na po tayo sa top 10. At alam nyo ba na ang larong boxing ay mayroong dahilan kung bakit humina. Itong apat na ito na mga promoter ay sila ang dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang mga laban, na malakihang laban sa buong mundo. Isa na yon, ang laban ni Casimero at saka Inoue. Talagang ito ang pakana itong si Bob Arum mga kaibigan. Ang fighter is a fighter, walang inaatrasan yan. At yan ang sinasabi ni Naoya Inoue. Kahit sino, hindi niya inaatrasan. Ngunit maraming pumipigil katulad nitong Bob Arum na to. Ngunit mga kaibigan, mayroon pong tao na sumagip sa mundo ng boxing at ito ay nagpasikat ulit. Ang taong mayaman sa Saudi Arabia na matapang na bumago sa imahe sa boxing sa mundo at tinuligsa ang mga promoter tulad ni Oscar De La Hoya, Bob Arum at Eddie Hearns, Floyd Mayweather. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. The strongest fight cost a lot. Some fighters doesn't want to do the strongest fight, and there is 4 companies. At binanatan nito ni Turki Al Sheikh ng Saudi Arabia. 57 are told now 39 next week. We don't want to risk so many problems, you know, and also you need to. Pagkatapos ng ilang taong paghihintay, maraming mga boxing fans ay tila wala nang ganang manood sa larong box dahil isa lang itong business o pinagkikitaan nila. Ang kanilang boxer ay hindi nila gustong ilaban sa mga gustong ng mga tao, at ito nga ay nagkatotoo dahil minsan nang nawala talaga ang nanonood sa boxing noon. Andiyan na nga na matagal ng undisputed and undefeated na si Canelo Alvarez at pinilipin noon ang kalaban. Nandiyan rin si Terence Crawford na pinagbabawalan ni Bob Arum na lumaban ng isang mga malakihang laban. At ayan na nga si Naoya Inoue na hanggang ngayon siya na lang ang madamot na gusto sa mga fans na makalaban si Janril Quadralas Casimero at hindi pa nangyari. Wala na bang tulad ni Manny Pacquiao na kung sino ang gusto ang pangalawang ama na si Freddie Roach, kung ano ang patok ng mga tao, kinakasagad ni Bob Arum hanggang sa makalaban sila, hanggang sa maglaban nga sila sa isang dream match o isang fight of the century ni Floyd Mayweather. At alam nyo ba na mayroong isang boksingero na agresibong binigyang respeto ang gusto ng mga tao sa mundo? Ito ay si Gervonta Tank Davis. Matapang tulad kay Quadralas Casimero, walang inaatrasan, hindi tulad sa kanyang boss na si Floyd Mayweather na mimili ng kalaban. Iba itong si Tank Davis mga kaibigan. At ang naglaban nga sila ni Ryan Garcia sa timbang na catchweight limit o 130 pounds ay utak yun ni Floyd Mayweather, na doon sila sa timbang na yon para maging liyamado ang kanyang si Tank Davis, pero utak yun ni Floyd Mayweather mga kaibigan. At ayun nga, tiyado talaga ang Meksikano. At ganun pa man, hanga ang buong mundo dahil ang laban ng hinihintay ng buong mundo
dahil sila ay nasa prime. At dito sa maraming boxer na mga champion na naghamon tulad ng mga labanan na gusto ng mga tao, ito ay nangyari sa umpisa ng labanan ng Garcia at Davis at sumunod ito ni Wilder at Fury na ginanap sa Saudi Arabia. At dito nahamon ang katapangan ni Canelo Alvarez nang tanggaing niyang sugupain ang isang napakalaking napakabilis na boksingero si Demetrio Bivol. At kahit natalo ito ay meron ng buhay ang kanyang pagiging undisputed na si Canelo Alvarez. At alam ng mga karamihan na mahirapan si Canelo Alvarez dahil sa kanyang katapangan ay lumaban siya sa isang malaki na si Demetrio Bivol. At ang dating matagal nang hinihintay na si Terence Crawford at Errol Spence ay naganap rin. At ngayon nga nagdaang laban ni Tyson Fury at Alexander Usyk at naganap rin. At ngayon ang ating hinahangaang laban na si Frank Martin at Gervonta Davis. Ang tanong, kailan kaya makasagupa si Naoya Inoue na kasing lakas niya? Kailan kaya lalaban sa ibang bansa na ang pangarap ng mga tao sa Pinas at sa Japan na matuloy ang labang Casimero Inoue? Lakas sa lakas, tigas kung sino ang panga na matigas. Sa tingin ko dihado ang monster dito. At alam kung di kayo pabo sa ating pambato, hindi pa nga nagtuo sila, baka makatsamba tayo. Baka ang kinakatakutan nila nga ang pangalang Cuadro Alas. Igan. Isa.